Balita natin mga kababayan, mukhang may isa raw hindi nagtrabaho ngayong araw dahil inilaan ang kanyang buong oras mga kababayan sa practice sa boxing. Ang PNP chief mga kababayan na pinapasahod ng taong bayan. Ayun, center of attraction ngayon. Ito ang gusto-gusto ni Torre, no? Napapalibutan siya ng mga kamera. Bibidyohan ang kanyang maamong mukha. Magandang mukha inunod sa inidoro mga kababayan. Nag-insayo with all the media mga kababayan sa kanyang paligid. Kina-cover siya na nagpupush up pa mga kababayan na parang may binibendang. Hingal na hingal. At atat na makaboxing na si Baste Duterte mga kababayan. At ang sagot ni Baste dito sa gusto ni Torre na mag-boxing na ay wag kang mag-alala dahil matagal ko nang gustong makagulpi ng unggoy. Panoorin niyo po Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Matagal ko na gusto makabugbog ng unggoy. Mga kababayan, magagalit na naman sila nito. Sasabihin naman nila mga kababayan naduwag na naman daw si Baste dahil hindi papayag si Baste mga kababayan napapasok siya sa trap ni Torre. Ano siya, siniswerte? Doon sa kanilang teritoryo mga kababayan, papuntahin si Baste. Malay ba natin mayroon kayong pinaplano dyan mga Torimaw? Kaya kung may kondisyon si Torre, mayroon ding kondisyon si Baste. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Gusto pang maningil mga kababayan, papabayad ng entrance fee para do sa charity. Do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Para daw mga kababayan katulong sa sa lato ng baha. Mukha mo, Torimaw. Nabaha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Yan ang napakalaking cost mga kababayan, charity. Mas matindi pa yan sa charity. Sasabihin naman nila mga kababayan, naduwag si Baste. Mas mabuti nga itong kondisyon ni Baste mga kababayan na magpa-drug test lahat ng government official. Kasama si Baste. At lalong-lalo na si BBM mga kababayan. Sige, Torre. Tuloy ang suntukan. Yan. Kahit si BBM lang magpa-drug test, tuloy ang suntukan. Sige. Madali lang naman yan Anyway, gusto nila matrivialize itong mga kababayan, itong hamon-hamonan dito, boxing. I-trivialize na natin. I-drug test. Unang-una si BBM. Sasabihin nila mga kababayan, yung mga bangag, natakot ka lang si Torre. Eto, ang katawan nito mga kababayan, matatakot si Baste. Baka mapatay niya ng oras mga kababayan si Torre. Dapat may waiver mga kababayan, na knock-out niya. Isang suntok lang ni Baste mga kababayan, yung diwatang yun. Gusto na yung makabugbog ng unggoy mga kababayan, Yung unggoy na yun, sabi ni Baste magsisimba yung may bulak sa ilong. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Sumabak na sa training si PNP Chief. Eto mga kababayan, tingnan nyo. Buong araw mga kababayan nag-practice. Pasikat with all the media, yan talaga ang gusto ni Torre. Diba sumabit si Torre dati mga kababayan dahil gusto niyang press conference dito sa kalbong nalutok ng baril mga kababayan sista. Eto talaga gusto niya. Papansin ang animal mga General kababayan. Nicolas Torre matapos kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong ginawang paghahanda ni General Torre? Humataw sa training itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Umuulan pa rain or shine mga kababayan. Ensayo si Torre sa boxing gym ng PNP Sports Center dito sa Camp Crame. Yan ay matapos kumasa. Yan na. At andun pa yung may langaw sa mukha mga kababayan. Yan ang gawin yung round girl. Round 1. Langaw.
Sa Team Bangag. Turinao. ng hepe ng PNP sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Hay nako. Ito ang bagoong Pilipinas ngayon mga kababayan. Oh? Yan ang gusto nila mga kababayan eh. Talagang gusto nila talagang mag-boxing dahil maday-divert doon ang usapan mga kababayan. Isa na lang itong diversionary tactic ng mga bangag. Di ba lately, ito si Torre gusto mapapansin. Nakakalimutan si Lisa Araneta, nakakalimutan si Ngagba. Akala nyo lang yun, makakalimutan namin, pero hindi. Sebastian Baste Duterte. Sumabak sa 6 na rounds ng pagsasanay itong si Torre kasama ang kanyang coach. Tapos, ang demand niya, 12 rounds. Isang round pa lang mga kababayan, hinihingal na. Ang mukha, Bagamat dati raw niyang nasubukan itong boxing noong siya ay kadete pa lamang ng Philippine National Police Academy o PNPA, aminado si Torre na malaki yung pinagbago ng kanyang pangangatawan. Wow, Kung dati-rati matsing, ngayon mga kababayan, ang tawag ni Baste, unggoy. Mahina na nga ako eh. Tsura, Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya Pasalamat ka. Kung matutuloy yun mga kababayan, wala na. Baka diretso sa kulungan si Baste dahil siguradong tegok-tepok ito mga kababayan. just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Ano kasi ni swerte? Pagkita kayo sa Visayas, yung hindi mo baluarte. At saka, bago yan, anyway, mayroon na lang silang mga kababayan, propaganda, magpa-hair follicle drug test na. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre, lalo't for a cause naman yung kanilang magiging Wow, for a cause pa? Gusto pang pagpirahan mga kababayan, ang mga animal? bakbakan at sakaling matuloy nga, Wala na, diretsyo na. Magkita na lang kayo doon sa kalsada. Walang gloves, Torimao. ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa mga biktima ng bagyo. Ang animal mga kababayan, gusto pang grabe talaga bagoong Pilipinas. Nasaan na pala ang pera ng taong bayan? Na binadget dyan kay Bangag para kanyang tulong mga kababayan sa mga nasalanta. Gusto pang pati yan mga kababayan. Piparahan pa mga mukha At pagbaha. Nauna na rin may kumalat na video online itong si Vice Mayor Baste na nag-e-ensayo na rin ng boxing pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon doon sa ginawang pagkasa. Meron na! Ang sabi niya, matagal na siya gustong makagulpi ng unggoy. Ni Torre sa kanyang hamon na suntukan. Sakaling namang matuloy sa Sunday ay sabi ni Torre na hindi na sa Araneta Coliseum gagawin ng bakbakan dahil meron daw isang event na nakaschedule doon. Sabi naman itong set Scaredy cat? Terping Lacson ay may isang CEO. Isa pa ito, epal mga kababayan. Sumakay din. Bakit hindi ka na lang sasali Lacson? Sa suntukan, trio kayo. Ng isang kilalang casino hotel ang handang buksan. Matanggal yung wig mo. Wig na buhok. Mukhang hindi. Hindi pala siya yung wig na buhok mga kababayan. Pero ewan lang natin. Parang kapag hindi kasi mga kababayan, nagbabago ang hairstyle ever since. Parang wig. Di ba sina Arnold Clavio? Ito si Lacson, simulat sa pool, ganyan lang ang buhok ko. Wig ba yan, Lacson? Yung kanilang ballroom para sa gagawing charity boxing event. Pero sabi naman ni Torre ay nakausap niya na yung pamunuan ng Rizal Sports Complex kung saan Welcome to Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Ito na ang Bagoong Pilipinas. Sa halip parang magtrabaho, ito ang pinagkakaabalahan. Andyan pa mga kamera, yan talaga ang gusto ni Torimao, mga kababayan. Frustrated ba ito na maging artista? Kung artista ito mga kababayan, ano ang role niya? Sigurado tayo mga kababayan, doon siya sa shake, rattle, and roll na si Unding. doon na yung magiging venue ng inaabangan na bakbakang Sa Batibot mga kababayan, si Tumatching. Torre versus Duterte. Ang sabi rin ni General Torre ay tuloy yung kanilang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha, dumating man o hindi sa venue. Bakit hindi ka nagtrabaho ngayon? Sa halip na magtrabaho mga kababayan, may i-rescue, maghatid ng mga Ayan, busy. Sa harap ng camera, nagpa-hambog mga kababayan, nagyabang. Nagpo-push up na parang may binibembang. Ay, naku. Ito nga nakababatang Duterte. Ang maiksing mensahe naman ng Malacanang, sakaling matuloy nga itong O pati Malacanang. Ito mga bagoong Pilipinas mga kababayan. Ungas. pinaka-pinag-uusapang bakbakan. Ito ang
ang gusto nila. Yung nabibisi tayo mga kababayan sa mga walang kwenta. Ini-entertain tayo para hindi natin mapapansin ang kanilang pagka-incompetent. Tsaka yung isawa nila sa Admiral. Nina General Torre at Davao City Vice Mayor Baste Duterte ay good luck. Good luck! Yan pang ulat ni Brian Castillo mula Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.